Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayun. Good evening. Good evening mga bro. Bro JD, yes. We love you dito. Wala kaming problema sa'yo. Wala kang problema po sa mga ano. Okay po. Ganun pala yung ano, no? Napaka-unpro. Alam mo bro, ang comment ko lang dun sa SDA, napaka-unprofessional nun ha. So pag sinabi natin unprofessional, walang mga ruling sa kanila. So ano naman yan. Ang ganda sanang talakayan yun para makilala din namin ang SDA. Yes bro, matagal kong hinintay yun. Ilang buwan ako naghintay doon. Kasi very busy dito. Oo nga po. Matagal niya pala pinag-usapan yung bro dyan, no? Matagal na. Mga ano pa siguro tapos bigla babaguhin niya ngayon. Oh, ano kayo? Grabe November, naman. September namin napag-usapan yun. September, ngayon November pa nangyari, magno-November na. Tapos ngayon lang niya papalitan? Oo, ngayon lang niya papalitan. Very kaya ako, nakakabigla nga. Sige bro, champ. Kasi very curious din ako doon sa 666 kung saan yun nagmula. Actually, isa rin yun sa itatanong ko sana ngayon. Maganda sana kung may talakayan para at least maliwanawan. Pero mamaya itatanong ko po. First muna kasi malapit na rin ng ilang tulog na lang is All Saints and All Souls Days na. Sa mga program ngayon, nagsulputan ng mga paranormal. Yung mga paranormal ba na mga tao is authorized ba sila to ang tawag doon, gumawa ng sa mga bahay-bahay, parang gano'n. Tawag doon? Brother John Ray, ikaw sumagot yan. Brother John Ray, ikaw sumagot niya, Brother John Ray. Ay, ako pala tinatawag mo po dyan. Sorry. Kala ko bro Angel. Ano yung tanong bro? Hindi ko naunawaan. Sorry mga paranormal activities ng mga tao. Authorized ba sila to conduct yung parang halimbawa nila ni sino yun yung sikat sa Pilipinas, yung mga espiritista, mga ganon? Sila ba ang punto mo bro? Apo, sila po yung punto ko. Okay. Hindi talaga sila authorized bro, no? Actually, sa Biblia pa lang pinagbawalan na yan sila, no? Basahin natin sa Deuteronomy, wag nga ipalapit sa mga yan, no? Deuteronomy 18:10 hanggang 12. Ito ang ating mababasa, no? Huwag makasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu. Ito yung mga espiritista, mga mediums o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So hindi talaga yan po pwede, kapatid, no? Yan sila, wala silang authority, no? Kahit nga tayo hindi nga tayo pinapahintulutan ng simbahan na gumagawa niyan. Tanging mga pari lang na exorcist ang pwedeng gumawa ng mga ganyan, kapatid.
dapat pala sa media natin, hindi sila dapat ini-invite nila kundi mga exorcist. Yes. Naalala mo yung kay Bro Wendell na parang ang nangyari kasi may usapan pala yung sila Bro Wendell at ang katong KMGS na dapat sila lang, pero nung inilabas na ng KMGS parang nagkaroon ng comparison. Sino ba pangalan nun? Ano ba pangalan nun yung sikat na ano sa espiritista sa Pilipinas? Iskalawag. Iskalawag, no? Si Iskalawag. Parang kinumpara nila. Ed Kalawag. Ed Iskalawag. So, yun, kaya nga hindi na nagpa-unlock pa ng another na interview si Bro Wendell dahil nilabag nila yung pinag-uusapan nila, kapatid. Kasi hindi talaga pa pwede yan. Okay. Si Father Darwin din, hindi pinayagan ni Bishop Abet na sumagot sa interview ng KMJS kasi hihingi si Father Darwin, sasagot siya syempre to evangelize people, pero ang KMJS kasi kukuha ng taga-kontra. Parang comparison ng mangyayari ba? Kukuha ng taga-kontra para wag ipakita na sila ay bias, ganon. Kukuha ng taga-kontra. So, mangyayari, kung mayroong taga-kontra, mababaliwala ang pag-evangelize si Father Darwin. Yan ang reason kaya tinatanggihan ni Father Darwin ang interview ng KMJS. Okay. Yan pala. Yung napapansin ko nga yun, bro, na every time na mayroong mga kumukontra, like, ibibindis siya ng pare, pero mayroon pa rin silang paranormal. Kukuha sila ng ibang kukuha sila ng ibang eksperto baga na wala sa simbahan. Yes. Tapos ang mangyayari nga, parang entertainment ang dating pangit. Pero biblically tayo, then kung ano talaga ang turo ng simbahan, wala talaga silang authority, bro. At yung mga kapangyarihan nila, yung mga kakayahan nila, tinatawag yan na psychic ability, hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa demonyo. At saka kung naalala niyo yung ano ni Brother Wendell, yung puno ng kababalaghan, kumuha sa nagkakontra, kaya rin namatay yung nangka dahil sa asin na tinapon ni Brother Wendell. Yun daw ang reason namatay yung nangka. 50 years na yung nangka, 50 years. Tapos tinapunan lang asin, doon na namatay. Imposible mangyari yun. Yan. So, marami ang nagtatanong kung bakit hindi pinapahintulutan ni Bishop Abet si Father Darwin, no? Na magpa-interview sa kapuso mo Jessica Soho sa KMJS. Yun ay dahil sa mababaliwala yung ituturo ni Father Darwin kasi ang KMJS mismo kumukuha sila ng tagatutol. Yung magsasalita na salungat sa pinapaliwanag. So instead na ang tao ma-focus sa paliwanag ng isang pare dahil mayroon silang kukunin ng taga-kontra, dahil doon nagiging entertainment na lang, nagiging para bang, yung ganun pala, mapaniwalain lang talaga si Father. Parang ganun ba, nababaliwala na. Gaya itong nangyari dito sa kanilang episode na puno ng kababalaghan, kung saan si Brother Wendell, kinuha nila ng taga-kontra. Pakinggan natin kung ano sinabi dito sa naturang video. Kinabukasan, kamamangha na ang halos kalahating siglo ng puno ng langka sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti raw nalanta. Itong langka na ito, matagal na ito nabubuhay. Ilang bagyo nang dumaan dito. Matibay siya. Natuklasan, may nakatira. Matapos i-deliverance, kinabukasan nalanta. Walang anumang dahilan, biglang nalanta. Ganun na lang, dineliverance ng lanta na, di ba? So, may paliwanag tayo sa simbahan dyan. Ibig sabihin, pinaliwanag ni Brother Wendell yan. Ito. Natuyo ang mga dahon. Kalahin mo, dineliverance, natuyo ang mga dahon. Tapos? Ang ilang mga bunga nito, biglang nabulok. Ang mga bunga nito, biglang nabulok. O hindi kaya nalaglag. Nalaglag. No? So, tanggalin mo natin itong ating dito, noise reduction para mapakinggan na maayos yung naturang video. Ito, ating na. Paniniwala ni Brother Wendell, indikasyon nito na lumisan na ang agta sa puno. Yan.
Paniniwala ni Brother Wendell na yung agta lumisa na sa puno. Yun ang paliwanag kung bakit biglang nalanta. Matagal na siyang nabuhay, ilang bagyong dumaan, ilang kidlat, ilang ulan, ilang init, matibay siya. Matapos ni deliverance, biglang nalanta. Kaya pinaliwanag ni Brother Wendell, kaya nalanta na lang bigla nang walang anumang dahilan, yun ay dahil lumisa na yung agta. So, meron dalawang possible reasons. Eto naman yung ginawa ng KMJS, kumuha ng daga-kontra. I think dun sa kung bakit ganun yung nangyari dun sa langka, una, pwedeng meron siyang prior na disease. Meron din siyang prior na disease. Sa tagal ng langka, may prior na disease? Ano ba naman to? Ang tagal na ng langka, ilang bagyo nang dumaan. Sasabihin nyo, prior disease? Ano yun? Na nag-progress lang or sa Nag-progress lang. Sa isang deliverance na biglang nag-progress yung disease. Ano ba naman yan? Yan ang reason kung bakit ayaw ni Bishop Abbott na si Father Darwin magpa-interview sa KMJS kasi kumukuha sila ng taga-kontra. second, pwedeng na-applyan siya ng herbicide. Lahat naman ng puno Herbicide, exercise salt nilagay doon, herbicide. Ano ba naman to? Dadapuan din sila ng sakit. Usually, mga Dadapuan ng sakit, ilang bagyo nga dumaan, dapat kalahating dekada ba yung sinabi ni Jessica Soho? Sa tagal ba naman yun? Tapos nagkataon lang doon ng deliverance, bigla na lang nagkaganon. Hindi ka panipaniwala yung paliwanag ng babaeng ito. Yan ang reason kaya ayaw ni Bishop Abbott na interviewin si Father Darwin kasi mababaliwala ang evangelization kasi kumukuha ang KMJS ng taga-kontra. bacteria, mga fungi, dun sa puno ng langka in particular, usually yung isang sakit na dumadapo dun ay black rot or yung mga nakaka-decay or nakakabulok ng dahon at saka ng prutas. Yung sa Baka ito talaga. Ang layo ng paliwanag, dineliverance nga eh. Dineliverance. Tapos deliverance, bigyan niyo ako ng pahayag na ang isang puno, lagyan mo lang ng asin, patay na kinabukasan. Yan ang reason. Ito pa, yung camera, may nakuha na, tinan nyo, pakinggan nyo kung ano yung kanilang paliwanag. part naman nung shadow na madilim, kung mapapansin ninyo, habang zino-zoom in yung camera, nandun lang siya. Na ibig sabihin, nandun siya sa harap ng camera, dun sa lente ng camera. O, tamo? Ito naman, nasa lente daw ng camera. Kaya daw may shadow kasi yung lente ng camera mismo ang reason kaya may shadow. So most probably, dust or anything na maliit na nag-o-obscure dun sa harap ng camera. Ayun. So, yun ang reason. O, tinan nyo, si Brother Wendell nilapitan ni Carmen. Samantala, kamakailan lang may lumapit daw kay Brother Wendell at nagsabing ang agta may bago na raw ngayong punong tinitirhan. Yan. So, yan ang ibig kong sabihin kung bakit ayaw ni Bishop Abbott na interviewin si Father Darwin. Isa pang halimbawa niyan, yun nangyari doon sa Pinoy Exorcist. Tuloy natin. Oh, yung kay Brother Wendell, yung babaeng nag-levitate. Sabihin ba naman na tinulak niya yung kanyang sarili gamit ang kanyang paa kaya siya umangat? Oh, tamo. Ayaw ni Father Darwin sa KMJS magpa-interview. Okay, ngayon atin naman talakayin yung kanilang ginawa doon sa episode na Pinoy Exorcist. Panoorin natin, Malapit kami magtatlong oras. Yan. Yung biglang aangat na lang yung victim, yung levitation. Actually, na-feature na sa KMJS yun eh. Nalala niyo yung levitation doon? Ang gwardiya hinawakan na nga, lumulutang pa na parang papel yung katawan. Paano niya papaliwanag yun? Nasabi tinutulok ng paayo para mag-levitate. Tingnan niyo ha. Kung tignan mo kasi yung sa camera angle, parang ang level ng dibdib lang. Bumalik agad. Sa puntong yan, yung paa niya nakaangat pa rin kahit hinahawakan. Gusto ko. So yung kanyang paa nakaangat pa rin kahit hinahawakan. Nagsasalita dito si Dr. Dino Ditsing. Ito ay doktor sa mata, no? Si Dr. Dino Ditsing. Kung sana sabihin na sana binitawan na lang para makita talaga kung lumilipad talaga. So kitang-kita niya na nakalutang yung paa. Nakalutang, hinahawakan na nga pa baba, pero yung paa nakalutang pa rin. Paano nyo gawin nyo? Sige nga, kaya nyo gawin yon na nakalutang ka,
tapos yung mga tao hinihila ka pababa, nakalutang yung paa mo? Levitation talaga yun. Tuloy natin. Kaya lang hindi pwede. Baka mabagsak yung pasyente. Hindi pwede na bitawan mo kasi baka bumagsak. They are trying to pull down kasi umaangat yung 4 na limbs. So, he's trying to pull down. He's trying to pull down para hilahin nila. Pero talagang umaangat talaga. Paano sasabihin na sinasadya nila yan, hinihila lang nga sila pababa. Yung cross na ginagamit yun, exorcism cross. Yan. So dito, nag-i-evangelize si Brother Wendell. Ang ginamit dito, pinatong sa kanyang noo, yung exorcism cross. Ano yung exorcism cross? Pag sinabing exorcism cross, yun ay Benedictine crucifix. Sainara, enjoy Sainara sa balon. Ito. Pag sinabing exorcism cross, ano yan? Benedictine crucifix yan, no? Tuloy natin. Hawak ko rin kasama sa cross yung hawak rin niya sa kamay. Pinahahawak yung Benedictine crucifix. Ito yung tinatawag na exorcism cross. Tuloy. scapular na may relic ni St. Padre Pio. Exorcise water at exorcise oil. Yan. So, ini-evangelize ni Brother Wendell yung mga tao nanonood sa patungkol sa exorcism na totoo talaga na may sinasapian ng demonyo kasi nagre-react sa exorcism water, exorcism oil. No? Tapos, ang ginagawa ng KMJS, kumukuha ng taga-kontra. Ang ipinainom dahil napakainit talaga upang mas padali pa. Tingnan mo, exorcise water, tubig lang yan na normal eh. Pero pag sa kanila, sa possession, pinainom mo, mainit yan. Mainit yan. Kahit pa uminom si Jessica Soho ng exorcised water, hindi yan mainit eh. Pero pag sa possess mo pinainit yan, during nag-ano siya, nagre-react siya, painumin mo sa possession, mainit yan. Paano nga yung paliwalag ng siyensya yan, ng science? Tuloy. Ang taboy sa masamang espiritu. Omnis incursio infernalis adversari. Omnis legio, omnis complicio et sicta diabolica. Ma-explain ba ito ng science? Hindi talaga. Kasi that is a physical impossibility. That's physical impossibility. Hindi pwede paliwanag ng science. Ayong the law of gravity na yun. Pag nag-wild na masyado, marami ng sigaw at saka nagpapakita ng kabangis. Yan ang mga palatandaan na kung saan lalabas na yung espiritu. Yun. So, kitang-kita sa video, si Doc Dino at saka si Brother Wendell nag-i-evangelize. Sa pamamagitan ng pagdighay, pag-ubo, at saka pagsusuka. Ang reason yan, para ang tao matuto, para ang tao may matutunan. Bali satana! Pinaka-advertoti Domini nos de Jesu Christi. Nung bumalik na siya sa kanyang malay, wala siya matandaan. Yan. Nung nagbalik siya sa kanyang malay, wala siya natatandaan. Bakit? Pag sinabi kasing possession, total control ng demonyo yung body ng tao na wala ng permiso. So, ibig sabihin, wala siya matatanda. Wala din niya matandaan yung anong ginagawa niya, anong nangyari. Pero, pag pinakita mo ng video niya, magtataka yan, niyang ginawa ko yan? Ang sabi niya, natulog lang siya. Ang sabi niya, natulog lang siya. The same yan sa paliwanag ni Alexander. Hindi ko sasabihin yung apelido niya, ni Alexander, nung siya i-deliverals din ni Father Darwin, ganyan din, nakatulog lang siya, nagtaka lang siya pagkagising niya, pagod yung katawan niya, mukha siyang dumaan daw sa sa laban sa UFC. Natawa nga ako dun eh. Very good. Pagka gusto mong mag-levitate, Eto na yung yung kinuha ng KMJS sa taga-kontra, si Harley Kizagan. ng isang tao, dapat yung tao nakapatong sa isang something na magnetic. Baka Nakapatong sa isang something na magnetic. Ano magnetic? Kahoy lang yung inuupuan dyan eh. Magnetic ba yung kahoy? Ha? Magnetic ba yung kahoy? Oy, Pisises, Harley, yung kahoy na kung saan pinauupo yung babae, magnetic ba yan? Yung kanyang sapatos na rubber, magnetic ba yan? Ano? may nakahawak sa paa niya, tas yun na lang yung ginamit niya na parang hook para maiangat yung sarili niya. Ano nakahawak sa paa? Yung hinahawakan, binti. Tapos,
paano niya aapakan niyo para siya umangat? Binting hinahawakan nun para hindi hindi makawala. Ito ang reason ayaw ni Bishop Abet magpa-interview si Father Darwin kasi instead na i-evangelize yung mga tao about demonic harassment, ginagawa ng mga taong ito ng kontra para wag nang paniwalaan na yan na demonic harassment. So sa mga tatanong kung bakit ayaw daw ni Bishop na magpa-interview si Father Darwin, yan ang dahilan. Mga KMJS, kung hindi lang sana kayo kumukuha ng taga-kontra para ma-evangelize yung mga tao, paano nga yun yan? Tingnan nyo ha. Pare ang mag-i-evangelize, hindi talaga pa yan ang reason kung bakit ayaw na ni Brother Wendell magpa-interview sa KMJS. Tingnan nyo ano nangyari nung nakaraan nilang episode na yung levitation. Ang kinuha na mga nagdi-deliverance yung galing doon sa sa Presbyterian ba yon? Presbyterian? Yung kanilang kinuha. Ano nangyari sa pasyente? Mas lalong lumala. Kumontak sa amin yung pamilya ng biktima, mas lalong lumala. Mas lalong lumala ang sitwasyon ng pasyente. Bakit? Bakit? Kasi inilapit doon sa sa Presbyterian Di naman authorized yung Presbyterian. Pagdating sa sa ganyang ministry, ang otorisado yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sila yung otorisado. Hindi yung iba. Mas lalong lumala tuloy. So yan ang point ko. Kung bakit, para masagot yung katanungan kung bakit hindi pinapayagan si Father Darwin na interviewin ng KMJS. Kaya pala, nakakatakot pala yun. Lalo na yung mga viewers nila ang dami. So, maganda sana kung yung tayo lang, yung mag-stick ba sila. Hindi kagaya ng SDA na iba. Nabalik tayo sa SDA. Okay, next question na lang, bro. Regarding dun sa 666, bro, paano yung nag-arise? Brother John Ray? Ako pa rin ba, bro? Yeah, yes, kasi nga, kung babasahin natin dito sa pahayag, dito yan nag-umpisa, kapatid. Letter per letter naman yan mababasa, no? Sa pahayag 13:18. Ito ang ating mababasa sa Bible. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So 666. Pero tandaan natin na ang sinabi dito'y may karunungan. So kinakailangan dito ng karunungan, no? Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. So ito sabihin dito, ito yung beast, no, yung Antikristo. Sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. No, so itong mga SDA kasi sila talaga nagpaumpisa niyan. Ikinapit nila sa Pope, no? Kasi yung pag-usapan sa nila Bro Jan at ang talagang pinanghawakan nila diyan ay yung ng Santo Papa na mayroon daw nakalagay na Vicarious Filii Dei. No? Ang translation kasi ng Vicarious Filii Dei, Vicar of the Son of God. Vicar of the Son of God na titulo ng Papa. At kung bibilangin kasi natin yung Vicarious Filii Dei, kung i-estimate yun lahat, ang lalabasan nun is 666. So doon sila kumakapit. So yun ngayon ang didipinsahan ni Bro Jan doon na puro yung kamalian. Dahil unang-una, ang sinabi dito, no, tandaan natin kapatid, ang pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, ibig sabihin ang persona, hindi ng titulo. Di ba? Kailangan nga ng karunungan
So ang sinabi sa Bible, bilang ng isang hayop, bilang ng isang persona. So, pangalan, hindi po titulo. Yun ang una nilang kamalian. Pangalawa, ang Vicarious Filii Dei, hindi yan naging titulo ng Papa kailanman. Ang titulo ng Papa, Vicar of Christ, Vicarius Christi. Hindi po Vicarious Filii Dei. Yun ang pangalawang kamalian. No? At itong talata na to, kapatid, i-contextualize natin yan. Kung babasahin mo ang buong talata ng Pahayag 13, tumutukoy yan sa isang tao. Isang tao ang tinutukoy. Ang Papa natin umabot na ng 266. Sino ba sa 266 ang sinasabi nilang may sungay? Isang tao lang naman ang binabanggit sa buong sa buong itong Apocalypse 13, ang buong verse chapter na yan, isang tao lang ang binabanggit dyan. Kaya puro kamalian talaga yung kanilang aral. Kaya nga, alam nila na kaya dipinsahan ni Bro Jando, gumawa sila ng taktika. Dinagdagan nila yung, di ko alam anong uri ng referensya yun, na ngayon ko lang narinig. Kaya ako, nangangamba ako na bakit tinanggap ni Bro Jando. Kaya tumutol ako na wag na lang tanggapin yan. Pag-aralan mo na yan kung ano yung, ano na yan. Kasi kapag yan ay nangyari at pagpalagay natin, hindi natin nadipinsaan, recorded to, gagamitin nila to. Gagamitin nila ang kamalian na ito na tinanggap natin ng isang paksa na hindi natin napaghandaan. Kawawa ang simbahan, kawawa ang Santo Papa, kawawa ang mga Katoliko na kanilang mapagsabihan na tingnan mo, tinanggap to. So, sino mapapahiya ang simbahan? Kaya tumutol ako, kaya maigi talaga pag-aralan mo na kung ano yung pangatlo niyang referensya na nais ipasok, no, sa debate sana nila ngayon na hindi pa napaghandaan ni Bro Jando sigurado, kaya ako tumutol doon, no. At salamat kay Bro Jando at nakinig siya, no. At kung titingnan mo talaga, kapatid, hindi nila kayang panindigan kasi alam nila na kayang dipinsahan to ng Katoliko. Maraming beses na to, maraming kitong talata na to, marami na tong beses dinipinsahan ng Katoliko. Kaya ng Katoliko dipinsahan yan, kaya hindi na nila yan kayang iba to sa atin kasi kaya na natin dipinsahan yan. Kaya naglagay sila ng isang taktika na nakakagulat. Ang tagal na pala nila pang nag-usap, ngayon pa pinasok. Yan, bro. Ayun, okay. Bro Champ? Okay na po ako. Salamat, Brother Junrin, Brother JD, for yes, bro. Magandang explanation po. Buhay kayo, Team Maria. Salamat. God bless, bro. Okay, thank you doon kay Bro Champ. Maraming salamat sa iyo, Bro Champ. And then lipat naman ako dito kay Alex BG. Alex BG, good evening sa iyo, Alex BG. Sige, go ahead, bro. Good evening. Naririnig mo ba ko? Medyo mahina boses mo, bro. Pwede lakasan konti. Ito po, ito. Yan. Hello? Sige, bro, go ahead. Okay. So, yan, naririnig ako. Meron akong makatungan ba? Ako yung nag-join kagabi, tapos since marami pa akong question, so ito naman po ulit. Ang una kong tanong, bro, kung kailangan mag-kumpiksal sa pare dahil hindi tayo pwedeng mag-confess directly to God dahil we are unclean, does it also mean na hindi tayo pwedeng mag-confess to God directly dahil nga marumi tayo? Okay, Brother Angel. Yes, bro, no. May pwede naman 'yung kaya nga mayroong tinatawag ng act of contrition tayo, no? Pag binasa mo 'yung act of contrition, you're confessing your sin to God, to Jesus, no? So, 'yun 'yung mga venial sin lang din, no? So, ang problema kasi magiging ang tao naman, usually yan di ba? Hindi nila kasi alam ang mortal sin na ginagawa nila, at lalo na ngayon sa panahon ngayon, kukunti lang nakakaalam. Ano ba talaga mortal sin, di ba? So, katulad nga lang nung ginagawa ng mga tao, contraception, masturbation, lahat ng parang normal lang. Yung pagbumura, panlalait.
So paakala ng mga tao is normal lahat, no? So mangyayari, lalo na kung wala kang kaparian, magdi-direct to God sila. May problema doon. Kailangan ma-distinguish mo ngayon yung venial at saka mortal, no? So medyo magkakaproblema sila doon. Kaya nga doon sa topic ko dati, no, mas sigurado ka, o kailangan pag-aralan mo yung turo ng simbahan at kung yung nasa Biblia, no? Kasi ang simbahan kasi magdi-distinguish, no? Alin ba talaga yung magiging mortal sin mo? Unang-una, yung syempre yung alam mo na yon na mali, lagi mo pang gagawin, naging mortal sin. Tapos grave act, no? O yung mga may mga talagang matinding pangyayari na, no, bago mag-mortal sin. But maraming mga mortal sin na hindi natin alam. So posible magiging venial sin lang yun. You can always ask forgiveness direct to God. Pero magiging problema, kagaya na sabi natin, paano mo malalaman na pinatawad ka na? And exactly dun sa tinapik ko dati, pansinin mo, wala kang mababasa sa Biblia, from the Old Testament to New Testament, na tell people, na sabihin mo sa mga tao, magkumpisal sila direct sa akin. Even Jesus, wala siya sinabing sa mga apostol, nung pag-akyat niya, o sabihin mo sa mga humingi sila ng tawad diretso sa akin, ha? No. Ang sinabi niya, kung ano man ipagpatawad niyo sa lupa, o ipagpapatawad sa langit. He can easily say, pwede naman bro, di ba? Sabihin niya na lang na, okay, basahin niya po natin yung no? Ito, hindi naintindihan ng mga tao, no? Bakit daw hindi direct to God na lang para mas madali, no? Di kung ganun, dapat may tayo mababasa, kahit lalo na sa mga Kristiyano, si Jesus na kasi susundin natin ngayon, no? Yung turo niya. Ano ba turo ng ating Panginoon Jesucristo? Wala naman siya sinabing, yes, yung sinabing Ama, patawarin mo kami, yung Ama namin, pwede rin yun, but mayroong proseso pa rin para talagang magkaroon ka ng pagpapatawad. Kaya nga sinabi niya mismo ulitin natin, Juan 20 bro, John Do. Biro mo ito, sinabi niya to, hindi niya sinabing direct to God. Si Brother Johnny lang pakita ng talata, Brother Johnny. Sige bro, anong talata yun bro? Juan 20, yung Juan 20, 21, 23. Juan 20, 21, 23, okay. Juan 20, 21 hanggang 23, okay. So ito po ang ating mababasa, kapatid, Sinabing nang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. So, ang kausap niyan mga apostol, no? Ang mga apostol, sa mga hindi pa nakakaalam, basahin mo yung ibang sali ng mga Biblia diyan. Ang mga apostol, sila po yung mga pari sa panahon ng Kristiyano, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa ang ating Panginoon Jesucristo, mababasa mo ang dami sa talata, Hebreo 3, o Hebreo 4, mababasa mo talaga siya yung pinakapunong pari, no, ng mga apostol. So pari sila, pinasa yung pagkapari hanggang ngayon sa atin dito, no, pinasa. So sila yung kausap niya. So wala sinabing kailanman, wala sinabing sabi mo sa mga tao, patawarin sila sa kasalanan nila, sabi ko humingi sila ng tawad sa akin direct. Wala. Bakit kailangan niya kung talagang pwede yun? Bakit hindi na lang sino ba tututol sa mga talatang yan? Bakit hindi na lang yung pakisabi sa mga tao, ituro nyo, di ba, no? Mateo 28, 18-20, ituro nyo lahat ng mga, sabi niya, di ba, lahat ng mga tinuro ko sa inyo, ipalaganap nyo sa lahat ng bansa.